Ayan. Ayan. Good morning. So, ang ating ano ngayon, ang sharing natin ngayon ay kasi may mga lumalapit po sa ano no, pagka sa parking no, natutuwa sila, tinatanong, "Oh, e-bike, 'di ba?" So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang madalas na tanong ay kaya ba yan ng ganitong lugar, ganyan. So, may mga nagtatanong din po sa ating YouTube na kaya po kaya ito dito sa point to point na to. So ang lagi ko pong tinatanong dyan, paki-Waze no, or paki-check sa Google ilang kilometro. So pagka sinabi nyo po yung mga kilometers na yon, kung gaano kalayo, dun ko palang masasabi kung kaya. Pero again, it will depend sa situation ng road no, kung yan ay matarik, palusong, di ba? So safe to say, para po sa akin stock WSP naka lead acid, siguro sabihin na natin 50 kilometers po ang pinaka safe na ano. Kaya pa po yan more than, pero para lang po mapangalagaan yung battery, yun po yung tinitingnan kong ano, range, para masabing ano, safe yung battery. Para sa akin po ito ha, yung ano, disclosure tayo, hindi tayo expert, pero base sa aking obserbasyon po yan nung tayo po ay naka lead acid. So ngayon po kasi yung lead acid na nakakabit sa atin dati 35 amperes, ngayon nag 38 amperes lang po yung nakakabit sa atin, pero lithium. So anytime nagcha-charge tayo, then iba po yung range nung ano no, nung capacity ng lithium na to. I mean yung hanggang saan ba ang pwedeng ano, magamit yung battery. Kasi sa lead acid hanggat maaari ayaw nila ng 50% na below. Dapat yun ano. Ayun, meron na balita ano, naiwanan na naka-charge yung ano, overnight, nasunog. So ito po ay para sa aking ano lang no, sa aking obserbasyon or ano, bakit po nasunog yun? Nag-overheat po yun kasi hindi po niya pinahinga. Sabi ko nga po, kumukulo pa po yun, kumukulo no? Ginamit niya po, mainit yung battery. So mainit yung battery, tapos chinarge nyo kagad kasi nahabol nyo na magkaroon ng charge ulit siya kinabukasan no? Sa haba po ng charging ng lead acid or ng pagcha-charge, talagang magkukulo po ulit yun. So iinit po siya kasi hindi naman po niya namimit yung ano yung temperature na ano, na tama no. Kumbaga sa ano kumukulo pa, tapos sinalang niyo ulit sa mainit. So yun po yung mga possible na mangyari. Kaya nga po yung ibang ano, may monitoring sa ano, sa temperature no. Yung iba pa nga po tinatapatan ng ano yan, fan. Meron silang cooling system. So ganun po talaga kung pagka hindi po tayo nagre-research, gamit lang tayo, hindi tayo marunong sa ano, sa proseso, ganun po yung possible mangyari no. Kaya ingatan po natin yan, as much as possible. Lagyan po natin ng timer para huminto po yan. Huwag nyo pong hayaan na naka ano lang. Pero kahit na po kasi nilagyan nyo ng timer, kung hindi po nyo pinahinga, syempre kung 5 oras nyo rin nilalagay o 8 hours, yari na naman. Tinuloy nyo pa rin po yung pagpapakulo ng tubig no. Tandaan nyo po, may tubig yung ano, tubig baterya, di ba? Yung tumukulong tubig nga po, kulob nyo, di ba? Hanap ng butas, may pressure. So yun po yung aking explanation sa pagkakawari no. Lalim no, pagkakawari. Ayan, nandito na po tayo sa may Mindanao Avenue, papunta tayo sa Agham po ulit no. Ayan, mga nakaraan po kasi hindi tayo dito dumadaan, kaya yung mga iba po, hindi nyo po ako basta-basta mahuhuli kung nasan ako no. Pero dito, madalas po tayo dito sa area na to. Kung mapapansin nyo sa ano natin, daily vlog natin,
Dito tayo dumadaan. Ayun. So ano pa ba? So yun lang po din yung aking sharing ngayon. Sa mga nagbabalak pa lang bumili ng WSP, makakatipid sila sa pamasahe. Tandaan nyo po, lahat naman po yan may nakatipid ka sa pamasahe, pero dahil ikaw may risk ka dito. Although kahit naman sa pagko-commute may risk, no? Pwede kang madukutan, pwede kang walang disiplina yung driver masakyan mo. Pero sa sarili mo, at least ikaw ito, no? Kung ikaw medyo kasalanan mo, wala ka ibang sisisihin kundi ikaw. Ayan, kasi ako yun lang po din yung na kino-compute ko lang naman po kung magkano yung kung ako ba magko-commute, magkano yung gastos ko. Sige, kung kaya ko bang mabawi yung pambibili ko nito. By the way, ito po kung bilhin natin dito 43 po siya eh. So dahil mga nakadiscarded tayo ng discount ngayon, tapos hindi parang mga sinauna pong labas eh. Eto maas na po kasi ngayon eh. So yun, nakakatipid tayo. So parang okay lang po tayong manghiram ng pera kung tingin nyo mababayaran nyo yung hiniram ninyo, tapos kahit pa paano in the long run pantipid po ninyo, no? Hindi tayo manghiram ng pera lang para panggasto sa luho natin, Kung mapapansin nyo, wala naman po akong ibang kinabit na accessories, no, na mabigat. Stock pa rin po tayo, battery pa lang po yung pinalitan natin. Pero maraming nang bubudol, malapit na rin po. Ano ba yung tina-target natin? Yung controller, no? Kaya lang po parang ang hirap kasi ng controller, ipapa-program mo pa siya. Tapos pagka nagkataon, kahit po sa motor naman, yung mga sinesetapan, pagka nasetapan nyo po yan, nagkakaroon po din talaga ng medyo may mga nagsasacrifice na parts, no? Sample, yung mga ganyan po na maingay tambucho, mas lumiliit po yung chance ng tumagal yung mga spark plug niyan, di ba? Pwedeng mag-backfire, kailangan mo pang ipatono, so may maintenance, di ba? So yun lang po yung ating sharing ngayon. Ano pa po bang mga pwede nating i-discuss? So far nakikita po natin yung panel, gumagana pa rin siya. Parang bago, parang wala nangyari. Pasensya na po dun sa nag-automatic reels shinare ko, akala nila nasira ulit yung panel. Hindi po, siya yun din po yun yung video ng una. Ayan, so no to PUJ, face out, no to PUJ. Oh, di ba? Singit, di ba? Alam niyo, may ipit pa ako ng ginagawa nito, oh. Grabe. Ayan, marami pa po yan. Ang una at sa likod. So ayan, ganito po guys ang Quirino Highway. Wala pong nanguhuli. Nauubos po ang panikit na nanguhuli. Hindi pa rin po sila nadadala. So maliit po yung fine para sa akin, diba? So ayan, kita nyo, no loading and unloading anytime. Doon sila humihinto. So alright, thank you.